Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. This is my first time preaching with na mararamdaman ko yung pressure because two pastors will be listening. But anyway, let's open again with me in Paul's letter to Galatians. Ang binasa ko kanina ay verses 1 to 10, pero ang ating pong focus of exposition today will be verse 10 lang. So, Galatians chapter 6 and verse 10. Binasa ko kanina sa Tagalog, kaya babasahin ko sa English Standard. So Galatians chapter 6 verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Patuloy na sugo mo ang banal na Espiritu at magpaunawa sa amin ng mga bagay na kung saan ay amin pong nabasa. At ito po ay kapulutan namin ng aral at makita namin ng mga prinsipyo na dapat po namin lakaran patungkol sa mga katotohanan ng mga nakasaad sa aming pong teksto sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, at pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang iglesia sa Galatia or churches in Galatia, dahil hindi lang in isang local church, ay kung papansinin natin ng mga epistles ni Apostle Paul, ay isa ito sa most seriously erring church na kung saan ay nasa panahon nila. At ang pinaka-problema ng church nito ay ang gospel mismo. Kaya nga sa umpisang kabanata pa lamang ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, ay binanggit niya ang pag-entertain ng church ng mga churches nito sa ibang ebanghelyo. Yan ang katagang sinabi ni Apostol Pablo from verse 7 hanggang verse 10 ng chapter 1. At nagbigay si Apostle Paul ng grave warning to those who entertain any gospel contrary to what Christ and the apostles had proclaimed. And if you're going to survey the Apostle Paul's missionary journeys, isa itong lugar na ito sa mga mismong pinagmisyonan ni Apostol Pablo, at malamang siya ang paunang mga nagturo sa mga believers na naririto. At makikita natin sa unang talata ang warning ni Apostle Paul that those who entertain any other gospel than the gospel which the apostles have taught ay nasa danger ng anathema, o mas kilala natin yan sa pag-excommunicate. Dahil syempre when it comes to the gospel, kailangan ay walang maiiba. So we can disagree with other positions sa ibang mga bagay, but when it comes to the gospel, we should not. And if you're going to observe the letter of Paul to Galatia, may kita natin that he initially addressed yung mga kamalian na matatagpuan sa mga iglesia dito. Pero pagdating sa 4 and 5, so that's chapters 4 and 5, mula sa pag-discuss ni Apostol Pablo ng mga doctrinal issues, ay pumunta siya sa mga praktikal na aspeto ng pamumuhay Kristiyano na bunga ng pagkilos ng tunay na ebanghelyo. Ang problema na kung saan makikita natin dyan, ang mga iglesia sa Galatia ay they were influenced by Jewish or Judaizers noong panahon na yon. Dahil yung region nila, marami rin mga professing Christians, pero they are still holding on to the legalistic view. When ibig sabihin nun ay pine-embrace pa rin nila na yung batas, kung paano nilang istrikto itong pinatutupad ng lumang tipan, ay sinasabi nilang hindi lamang ang pananampalataya kay Kristo ay ang sapat, kundi kinakailangang idagdag natin ang pagsunod sa batas gaya ng isinasagawa ng mga Hudyo bago ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ang kinaharap na problema nila, kaya may kita natin ang sharp language ni Apostle Paul sa church na ito. Sa ibang mga epistles niya, ay makikita natin yung mga commendations. Meron siyang, bukod sa pagbati, ay pagbanggit ng mga magagandang bagay na kanyang nabalitaan tungkol sa mga iglesyang ito. Ngunit sa iglesia sa Galatia,
ay agad siyang sumaway sa pagkakamali ng iglesyang ito dahil ito ay partikular sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pag-shift niya sa practical aspect ng gawa ng ebanghelyo, ay nagtuturo ito ng tamang mabuting gawa na kung saan ay pakinabang sa iglesia. At hindi lamang sa iglesia, kundi sa iba pang mga tao. May mga nag-iisip na ang paggawa ng mabuti ay dapat sa loob lamang ng iglesia o sa mga kapwa mananampalataya. Hindi po, tayo rin ay dapat na engage sa community. Hindi lamang sa loob ng church, kundi sa labas. Ngunit ang sabi dito sa ating talata, mas higit ang paggawa ng mabuti pagdating sa mga kasamahan natin sa pananampalataya. Kaya ang mga mabubuting gawa ay bunga ng nagbabagong kapangyarihan o isipin na nagbabago ay nagbabago sa isang tao na kung saan ay nananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Good works are the fruit of the life-transforming power of the gospel of Christ. This is not a prerequisite for salvation. So kung iniisip nila na kinakailangan gumawa ako ng mabuti, gumawa ako ng sundin ko ang batas upang ako ay maligtas, alam natin na mali yan. Ang pananaw natin sa mabuting gawa, ito ay bunga na ng nagbabagong gawa ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aking mensahe. A person transformed by the gospel yields good works in all areas of life, but with a special attention on fellow believers in Christ. Ang taong binago ng ebanghelyo ay nagbubunga ng mabubuting gawa sa lahat ng aspeto ng buhay, ngunit may higit na atensyon sa mga kapwa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And the key question that we are going to address today about that is, how does a gospel-driven life shape our duty to perform good works? Paano ang buhay na kung saan ay pinaaandar ng ebanghelyo ay tinutulak tayong gumawa ng mga mabuti? Dalawang punto ang ating sisilipin dyan. Unang sinabi dyan, o unang puntong may kita natin dyan, we have the means. Nasa atin ang kasangkapan. Mayroon tayong kasangkapan. At ikalawa, we have a special duty to those who are in Christ. Mayroon tayong higit na dapat gawin para sa kanila na nakay Kristo. Unahin natin ang we have the means. We consider that Paul said in verse 10, so then, as we have opportunity, and observing that very words or very statements, yung pagkakasabi dyan na as we have opportunity, sa pinanggagalingan niya na original na lingwahe, kasi sinulat ang New Testament sa Griego, ang pagkakagamit dyan is a sense of present active indicative. And present active indicative, meron ka at lagi kang mayroon. So, speaking of means, or speaking ng pagkakaroon ng kasangkapan, ang kasangkapan na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya at bilang iglesia, ay laging may oportunidad tayong gumawa ng mabuti. At diyan makikita natin ang karamihan ng mga nagbibigay ng excuses kapag may pangangailangan ng sinuman sa loob ng iglesia. And using present active indicative, it's like an on-call profession na hindi nagre-recognize ng absolute day off. So may mga profession na kapag kinailangan sila, kagaya ng doktor, physicians, and any bumbero, kahit pa sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang day off, kapag kinailangan sila, ay kailangan nilang sundin ang tawag. At ganyan din ang pagkakagamit ng mga salita dito. Ang sabing kasangkapan na mayroon tayo para gumawa ng mabuti sa iba at gumawa ng mabuti sa mga kapatid ay isang bagay na kailanman ay hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako maaari. Si Apostol Pablo sa kanyang statement, he indicates that as Christians,
we are in the position of a continual state or position of doing good to all people. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi naman Sunday ngayon, ang kapatid ko ay may pamanhik, ay hindi naman Sunday ngayon, hindi naman siya lumapit sa akin, ay hindi ko kailangang tumugon sa kanyang pangangailangan. Kundi gaya ng pagkakagamit ng mga salita rito, kinakailangang makita natin na tayo ay nasa estado na lagi tayong may pagkakataon o kakayanan na makatulong sa anumang paraang pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya in addressing the present needs of our community, our family, our friends, at lalo na sa iglesia, practically or realistically, we frequently excuse ourselves by citing our unavailability or personal priorities. Kaya kung minsan nakakalungkot, hindi na makikita ng kapatiran na kapag siya ay may pangangailangan, yung maisip ba niya na sa iglesia ako unang lalapit. Dahil sa katotohanan na minsan siyang nakaranas o maaaring ikaw rin na minsang lumapit sa isang kapwa mananampalataya. Hindi ka man hindi pinansin o maaaring nagsabing may iba siyang ginagawa o hindi ako pwede. And this often leads us to overlook the consistent opportunities we have to demonstrate the transformative effect of the gospel in our lives. Kaya hindi mo madidispute kapag sa ganyang gawa natin ay may magkaroon ng pagsilit sa ating conversion. Ito ba talaga ay kapatid ko? Diyan una nagsisimula yan. Ito ba talaga naiintindihan niya yung pagkakaroon ng covenant namin bilang church? Hindi na nga minsan matagpuan sa gawain at kapag may pangangailangan pa na alam ng lahat o ng iglesia na siya yung may pinakakakayanan, ay siya ang nauunang umayaw o magsabi ng kanyang excuse. At taliwas ito sa sinabi ni Paul, we have the opportunity and present indicative. At paano natin may papakita ang totoong binago tayo ng ebanghelyo sa ating buhay and showing our readiness to meet the needs of those around us. Imagine a business with an open door policy. Sa aming company, ganyan din. Ang manager o ang boss, they are always encouraged to bring their employees' concerns and suggestion to the management. Dito ako sa office ko, bukas yung pinto ko. Sino man sa inyong may concern, sino man sa inyong may pangangailangan, sino man sa inyong may suggestion, you just come in. And they are doing that to make sure that they have the constant openness and opportunity for improvement and support na hindi dapat ma-miss ng kahit sino man. And me, I appreciate that in our company. Yung hindi mo hihintayin na tanungin ka, anong kailangan mo, but the door is open, you come in, you tell your concern. At sinasabi ko yan to say that, like that manager na may open door policy, let us make ourselves consistently available to meet the needs of others, especially our fellow believers in Christ. At ang unang dapat natin work out dyan, ikaw ba ay friendly? Ikaw ba ay may gayak o mayroon ka bang figura na madali kang malapitan? Hindi yung makita pa lang yung pagmumukha ay mag-aalangan ng lumapit sa iyo. Dahil mukhang mas problemado ka pa kaysa sa kanya. At yan ang unang dapat nating baguhin. Rather than being isolated or unfriendly, let us embody the gospel by being approachable and
supportive, especially to our brethren. We should strive to be individuals who, rather than condemning, we offer a listening ear and extend goodwill, reflecting the grace and compassion of Christ na minsan din naman nating natanggap. Sa ganyan nating tingnan, huwag agad nating isipin ako, pag nilapitan ako, baka pera ka agad ang hingin nito. Ang ibig sabihin niya na we have always the opportunity is that you can help sa anumang means na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kung pera ang pangangailangan ng kapatid, wala kang ganon, ngunit nakita mo rin ng isang side na kailangan niya ng transportation and you have the means, you offer your service. Sa ganung paraan, tayo ay makatutulong sa kapatid. Kaya tama si Pablo. We have the means. We have the opportunity. Hindi, maghahanap ako ng opportunity kung kailan ako makakatulong sa iyo. You have! Dahil hindi naman tayo maniniwalang walang biyayang mayroon ka ngayon sa anumang paraan ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya as far as those who are outside of the faith is concerned, let us always remind ourselves na may mas importante, ito ang sinasabi ko naman dito, yung side ng wala sa pananampalataya, wala sa Panginoong Jesucristo. May tagubilin dyan eh. Let us do good to all. So, sumasama doon, kahit hindi mananampalataya, bagamat ine-emphasize na let us, especially dapat natin itong ginagawa with our fellow believers in Christ, pero pagdating naman sa mga pangangailangan o sa paglapit sa atin ng mga hindi nananampalataya pa sa Panginoong Jesucristo, lagi mong ilagay sa isip mo natin na there is more important than their seek for help. Ano yun? Always bring them to the cross of Christ. That is their ultimate need. Hindi ko laging pinakakawalan yan. Bagamat ang kailangan lang niya ay umutang dahil kapitbahay mo siya at nakita niyang ikaw ay able, huwag nating palalagpasin pa rin ang pagkakataon na ang gospel ay maiabot sa Kanya. Malaking tulong ang na pag-aralan namin tungkol sa tamang approach o tamang modelo. Kaya magandang gawing pamamaraan sa ating pag-iebanghelyo. So always bring them to the cross of Christ as their ultimate need in life. Why? Because the gospel is what we always have that the world always need. Kailanman, hindi maaaring sabihin ng sino man na hindi niya kailangan ng ebanghelyo. Lalo na sa isang tao na paparating sa kapahamakan. Hindi basta mapapahamak lang, kundi napapahamak na. Nandoon na sila sa landas ng papunta sa kapahamakan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, huwag nating lilimutin na sa paggawa natin ng mabuti sa iba, ang ebanghelyo ay huwag nating palagpasin sa kanila. Naniniwala ako na kapag yan ay na-miss natin, yamang mayroon kang pagkakataon, sin of omission, to you who know how to do good, and you did not, to you it is counted as sin. Kaya, the turn to all here ay hindi lang pumapatungkol sa subject. Ibig sabihin, sa mga tao lang. Kundi may nabasa akong magandang commentary that this to all words does not always refer to individuals, but doing good in all areas of life. Gumawa ng mabuti sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, sa lahat ng tao. Kaya my challenge to you is this. Because you realize or we realize that we have the means to help other people, and having been graciously blessed by God, aktibo ka pang gumagawa ng mabuti sa lahat. Hindi lamang sa loob ng iglesia,
kundi sa ating mga pamamahay, sa ating sambahayan, sa ating komunidad, sa iyong ginagalawan bilang trabahante, sa iyong mga kliyente bilang nagninegosyo. Kinikilala ba natin ang opportunity laging mayroon tayo bilang nakatanggap ng biyaya na magbigay din ng biyaya sa ibang tao, lalo na sa hindi mananampalataya, ang ilapit sila sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa is that we have a special duty to those who are in Christ. I would like to emphasize, especially in the text, emphasizing a sense of priority. Kapag tinignan natin ito sa original na gamit ng salita, alam nyo, ang church ng Galatia ay laging tinitingnan ng pagsunod sa batas dahil na-influensyahan sila ng mga Judaizers. Nakita nila ito na necessary addition sa pananampalatayang mayroon sila sa Panginoong Hesukristo. At ang ganyang perspektibo nila ay naghatid sa kanila para mahulog sa legalismo. Ang legalismo ay isang term na pumapatungkol sa mahigpit na pagsunod sa mga batas upang makatamo ka ng may nagsasabing kaligtasan at para mas greater ka sa iba. Na bagamat tinuturing mo pa rin, umaring tinuturing mo pa rin na sila ay mga Kristiyano. Ngunit matindi itong mga Judaizers nito dahil tinitingnan nila na walang kaligtasan kung walang pagsunod sa Torah o sa mga batas na ini-implement ng panahon ng lumang tipan. At ang practical offense nila is na-redefine nila ang good works sa paanong paraan na para sa kanila, good works is diligently adherence to the law, including the imposition of severe penalties and sanction for those who fail. Maaaring dalhin ka niyan sa pagiging merciless. Na instead you offer Christ forgiveness or pardon to those who err, ay nandoon ka kaagad sa pagsigaw, you must be punished. And you are thinking that to be what is good in the sight of God. E kapag naging ganyan ang definition mo sa mabuti, ay mayroong ka na kaagad misunderstanding of the gospel. Because the gospel is for sinners. Ang ano ang resulta niyan? Pag iba ang itsura mo sa amin, bawal ka sa church na ito. Nakapolo kami, hindi ka nakaganon, bawal ka sa church dito. Yan ang mga praktikal na kahihinatnan mo kapag nahulog ka sa pagiging legalistic. Tandaan natin, Apostle Paul addresses the concept of doing good within the framework of priorities. May una, may pangalawa, at may mga susunod. May arrangement siya. At para sa kanya, ang itinuturo niya sa atin, gumawa ng mabuti sa lahat as general principle, but he places particular emphasis sa pag-practice ng good sa context ng church life. So what does it mean? Hina-highlight dito ang importance ng pag-priority nating mga mananampalataya sa well-being ng ating kapwa mananampalataya alongside broader acts of kindness. Huwag sana tayong matagpuan na mas aktibo tayo na gumagawa sa labas, sa ibang institusyon, sa ibang mga programa na hindi nasa loob ng iglesia. Yamang ikaw ay nakipagtipan sa iglesia. Ganito sa aming church, once every month, we always read our church covenant to be reminded, what does the Lord and the church expect from us? At napakahalaga po niyan. At isa pang kailangan nating linawin dito when we say household of faith, bagamat naintindihan natin ito na mga kasama nating kaisa sa Panginoong Hesukristo o mga kapwa nating mananampalataya, ay hindi naman pinatutungkulan nito na lokal lang na iglesia. May nagsasabi, gumawa ako ng mabuti sa loob lang ng local church ko. Kahit nag-i-house yung ibang church na neighboring church,
at humihingi na ng tulong at saklolo ng ibang church, huwag kang makikialam. Hindi ganun natin dinidefine ang household of faith, but of all of those who are in union with Christ as we are. Kahit hindi natin kalokal na iglesia. At mas lalo dapat tayo magsama-sama bilang mga lokal na iglesia, sapagkat ang iglesia ngayon ay humaharap ng mga mabibigat na hamon. Na yan ay totoo, including issues such as the acceptance of LGBT lifestyles. They are united. They are parading. Social justice movements call for abortion, radical views on gender equality. I mean, if you are adopting na local church only, ang dapat na concern natin, it will leave us fragmented and less effective in addressing the pervasive issues in our society. Kaya mas lalong hindi ito mapatahimik dahil nagkakawatak-watak ang iglesia. Imbis na magkaisa bilang mga tao na tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. It is crucial that we work collaboratively as the unified body of Christ para i-confront ang mga hamon na ito. Kaya ang focus natin mga kapatid ay sa pagpapatibay ng ating mga iglesia, pagtuturo sa mga magulang sa kanilang mga anak ng sound doctrine, sa mga preachers, pastors, syempre, ensuring that the church is well prepared to navigate and withstand these formidable societal forces. Sa beehive ng pinamamahayan ng mga bees, bawat bubuyog ay may specific role. Mula sa isinusugo para sumipsip ng foraging for nectar, at sa mga nag-aalaga doon sa pinaka-queen, ang beehive ay nagpa-function smoothly dahil bawat bee ay nagko-contribute tungo sa isang layunin. We are not speaking of uniformity, but unity. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang gift na binigay sa atin ng Panginoon. We do it all collaboratively for the advancement of the gospel. And of course, for ensuring that the church is well prepared sa iba't ibang puwersang humahamon sa Kanya. Kaya bilang iglesia, gaya ng beehive, we should strive when each member actively participates sa mga role natin, nakakapag-contribute tayo sa isang common mission of spreading the gospel and supporting one another. Ang unity na ito, it allows the church to effectively accomplish its purpose and maintain its witness to the word. So may challenge. Are you with the church? First and foremost, do you consider the church as first in your priority? Because that is how it should be. E paano po yung family ko? Then bring your family to the church. Mabigat na challenge, pero huwag nating sukuan na ang ating immediate family na binigay sa atin ng Panginoon ay kasama nating sumasamba sa iglesia. Because if you consider the church as your lesser priority, you sin. Based sa text. Pero kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, sa mga kausap ngayon na wala pa sa Panginoong Hesukristo, hindi pa nananampalataya sa Kanya, hindi mo mararanasan ng ganitong klase ng pag-aalaga o pag-aaruga ng iglesia sa iyo, malibang ikaw ay maging kabilang. At ang unang hamon sa iyo, believe Christ now.
Because that is your entrance para makasama sa household of faith. In the household of faith, you will perpetually experience the love of Christ manifested by the church who always look for your needs. We will consider the Scottish Covenanters' mutual support. Noong panahon ng 17th century, ang mga Scottish Covenanters, they are group of Presbyterians sa Scotland, ay humarap sila ng matinding persecution dahil sa refusal nila na ang kanilang institution ay pakialaman ng gobyerno. Noong panahon na ito ay si King James ang namamahala. These Scottish Covenanters they refused to accept the government's interference sa church matters. So dahil dyan, they experienced persecution, hinahunt sila, yung iba na imprisoned, and others were persecuted. Pero itong mga Covenanters na ito, they remain committed in supporting each other. Lalo silang sumunod sa mga prinsipyo ng Galatians 6:10. What they did is that they created a network of mutual aid na kung saan nagsisharean sila ng mga resources gaya ng pagkain, shelter, and money. At bawat pagtatawid ng pangangailangan, may risk ng pagkamatay. Na pag nahuli ka, you are supporting those who are in prison because of their refusal sa gusto ng gobyerno. At pag nakita kang nagbigay ka ng kanin, nagbigay ka ng pagkain, ay mayroong maisasama ka doon, na baka maipatay ka. Dito mas lalo tayong mahahamon. Ito ay gumagawa ng mabuti, sumusuporta sa pangangailangan ng kapatid, sa gitna pa mismo ng personal na mga suliraning, sa gitna pa mismo ng kapahamakan na nagbabadya sa kanila. Ngunit nagagawa pa rin nila ito. Even at great personal risk. How much more na tayo na wala namang persecution. Tayo ang makapag-claim lalo that we have the means, we have the opportunity. Wala namang nangahanting sa atin. Wala namang nagbabantang ikukulong tayo. At ang nakakalungkot pa sa history ng church is that nasabi lang ng government, do not assemble, ay napabayaan kaagad natin ang ating local gatherings. Kaya masakit dahil doon pa lang ay mahahamon tayo na ako ba talaga o tayo ba talaga ay may higit na pagmamahal sa iglesia sa lahat. Kaya itong mga Scottish Covenanters na ito ay nagpapakita on how church is ought to live out the teachings of Galatians 6:10 by caring for its members in practical and sacrificial ways, reflecting the love of Christ to one another and to the community. So this is my final challenge. Let us be a church that is consistently ready to extend our hands to those in need, while also being diligent in addressing the needs of our own family in Christ. May pagkakataon gumawa ng mabuti sa lahat, ngunit huwag nating i-neglect o kalimutan ang greater priority, at yan ay ang sarili nating sambahayan bilang mananampalataya, ang iglesia, na sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians 5:25 na kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. We will respond to a hymn called Blessed Be the Tie That Binds, at napakaganda po niyan because this reminds us of our mutual love to each other as Christians. Sabi ng verse 3, we share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart
and hope to meet again. We should always long to see each other. But let's add to it that when we meet again, we have our helping hands. Hindi man sabihin ng kapatid ang kanyang pangangailangan, ngunit ito ay nakikita mo at nagpupusa ka bilang pagsunod sa prinsipyo ng paggawa ng mabuti, lalong higit sa mga mananampalataya. Let's sing, bless me to thy that. Blessed be that.